sabihan siya ng doctor na i-debris nila. I-debrisment nila. Yung isang kasama namin sa grupo namin, nagkaroon ng diabetic yan eh, binaliwala niya eh. Tumaas siguro yung sugar niya, tapos na-infect yung paya. Tapos, namatay yata yung tissues, some tissues sa ankle niya, gano'n. Opo. Ang ginawa, tinanggal yung mga tissues na napatay. Ate Butch, game na tayo. Sige. Okay. See you. Bye-bye. Kumakain pa raw siya. Kaya tinanggal yung ibang tissues, kaya ngayon okay na siya. Ganun balik. Tapos kinontrol niya yung sugar niya, sabi hindi siya umiinom ng gamot eh. Ngayon may maintenance na siya sa kwan. Okay na siya. Ganun din napuno yung lumabas yung mga buto-buto, tinanggal yung tissues na patay eh. Okay. Tapos okay na, nag-grow ulit yung tissues sa ankle niya. Kaya, hindi ko pa natawagan si Brother Boy. Dapat kwan yun eh. Baka kailangan ng medical attention yun para kwan siya. Patig na naman daw po, may mga reseta, everything naman siya. Yun, mahina siya, nangayayat na. Umayat na siya, nalalaglag nga yung kanyang dentures eh. Makita namin. Pinuntahan namin kasi galing kami sa kailan ba kami galing? The other time. Di ba supposedly yung doon sa Handmaids, maten kami kami tatlo nila Brother Manny. So after nung special teaching na yun, pumunta kami sa kanya. Tapos kahapon naman nabalitas kami sa Radyo Maria. Opo. Mag-guest ulit sa Radyo Maria. So next, ako kung sino ng next Wednesday. Meron na silang naka-line up na mag-guest next Wednesday. So malamang hindi pa kaya ni Brother Boy ang facilitate. Siya ang susunod eh. Nakahiga po kasi siya. Ano po ako? First reading o gospel? Gospel ka na lang. Gospel na lang ako. Rastig, ikaw, first reading? Kayo po ba ngayon, Brother Hector? Ako ang kwan eh. Kayo. Ba't ako? Ba't ako? Ikaw ang ba't ako? Maiksi ang mga reading. Oo nga eh, maiksi lang. 25 to mag-start na po ba tayo or hahabol na lang daw si Brother Sige. Butch. Kumakain pa daw siya eh. Apat na tayo. Opo. Rastig, ready ka na? Ako na ang opening prayer. Kumakain pa yata si Brother Jerome eh. Kumakain pa rin si Brother Jerome. Kasi baka darating lang siguro. Galing kami kanina sa DRT sa fiesta ng Our Lady of Piat. Pumunta kami dun sa shrine. Malayo pero ang ganda kasi siya, yung marami pang puno. May mga bukid pa. Makahabol naman si Brother Butch.
Umpisa ko na prayer? Sige po. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mga pagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong kami ay muling makapagtipon upang pag-aralan ng iyong banal na salita. Sa oras na ito, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga isipan upang maunawaan namin ang iyong mga aral. Bigyan mo kami ng karunungan upang maipamuhay namin ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Naway gabayan mo ang bawat isa sa amin, lalo na ang mangunguna sa pag-aaral. Tulungan mo kaming makinig ng may pagpapakumbaba, magbahagi ng may pag-ibig at tumanggap ng iyong katotohanan ng may pananampalataya. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Parang kapag unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, we are now in the 14th Sunday in Ordinary Time. Jesus calls us to learn from Him, for only the gentle and humble find to rest. Stubbornness seeks unrest. As St. Augustine wrote in his Confessions, our hearts are restless until they rest in Thee. Even Jesus sought strength from communion with the Father. His disciples, noticing this, asked, Lord, teach us to pray. Perhaps what they meant was, Lord, teach us to rest. So pakinggan natin ang Gospel from Brother Alex. Okay po. Ang ating pong mabuting balita ay hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 30. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibinibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Panginoon Hesus Kristo. Rinig Okay. mo ako? Apo. Yes. So, kung himay-himay na natin o gusto niyo magkaroon ng commentary? Ibla na? Iba na. Himay-himay muna. Ang sabi dito, last week daw, we heard instructions Jesus gave his newly commissioned apostles before sending them out. Jesus has traveled through Galilee, but there has not been a national conversion. Instead, in spite of the miracles he has performed, he has largely been ignored and rejected.
Mm. Kaya Okay, may mga natin. malapit sa Okay. May na? ako. Okay, so Brother Tonying, sa talata 25 hanggang 26, ano ang sinabi ni Jesus sa Diyos Ama? Siya nagpasalamat sa Kanya. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa manunoobang tulad sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo." Thank you, Brother Tonying. Question. Sa talata 20, okay, sure. Kuya Tonying, ano Oh. yung mga bagay na inililihim sa mga marurunong at matatalino? Okay, yan din kasi tatanong ko eh. Namahan mo lang ako. Kaya ka lang. Sagutin mo. Sino sasagot? Yan din yung tanong ko eh. Sige, tuloy mo lang. Ano, sino na next? Patuloy natin. Susunod si Brother clockwise ko na lang sa view ko. Brother Alex. Sa talata 27, ano ang sinabi ni Jesus na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama? Sino-sino ang sinabi ni Jesus na magkakakilala? Okay po. Sabi po dito, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Ayun yung sagot, Kuya Tonying. Andyan po yung Yan ba sagot. yung lihim? Sinabi dito, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. So alam ni Lord yung, di ba? Ano ba yun? So walang nakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakilala sa ama kundi... Medyo mahina po yung sound niyo, Brother Jerome. Hello? Medyo mahina yung audio niyo. Hello? Wala Yung sa akin, okay lang? Wala. Opo, okay po yun sa inyo. Mahina? Baka yung volume nyo, medyo mahina. Dagan nyo. Medyo mahina. Rinig mo ako, Kuya Hector? Naririnig Medyo ka mahina. namin. Yung dating. Pain po. Bakit ganun? Hello? Ilapit mo yung mic mo. Wala, ayan na nga, oh. Nakandyan na, oh. Ayun na yung mic ko, eh. Pasok mo sa bibig mo. Pasok mo sa bibig mo. Oh. Hindi pa rin ako marinig. I-O-U. Yun na yung Brother Butch. Good evening, bros. Ayan naman sinasabi Pasensya na. dito, eh. Naririnig ka naman namin, Brother Jerome. Yun lang medyo faint siya. Paano ba yan? Baka yung sa ano, merong Pati baka ikaw, meron pang Kuya volume Tonying, yan. di mo rin Narinig narinig. naman. Nakikita ko yung square na blue, eh, pag nagsasalita ako, eh. So, ibig sabihin, nababasa yung audio ko. okay. Anyway, Sige, try na lang namin na ano. ito na kasi Sige yung po. microphone ko, eh, oh.
Ayan. Oo. Sige, nilakasan ko na lang din yung volume. So doon nga yung po yung sagot sa Okay? 27. Opo. Kung sa English kasi 'di ba, all Yung katanungan kanina. things have been handed over to me by my Father. Hmm. So ibig sabihin, Father. si Lord yung kikilalanin mo. Siya yung hidden sa mga kaya hindi ka siya makilala ng mga ng mga tawag nito. Yung iba yung Hindi, mga pariseo. Pariseo tsaka mga Sadduceo. skriba, mga Sadduceo. Dahil sila ay Oo. marurunong at matatalino na eh. Mga turo niya, 'di ba? Hmm. Hindi nila alam. Kaya yung mga apostles para silang mga bata na humility, nakakaintindi. Siguro kasi Ito na nga yung humble sila. Oo. yung verse Humble of 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. So ito yung sagot doon sa mga inilihim na mga bagay. So kailangan Mm. mong maging humble ka. Humility like a child. Yun lang po yung Palagay ko pagkakaintindi ko. Palagay ko hindi yan ang inililihim ng Diyos. Eh. Marami pong mga hindi Tulad ng wala na oh. Ay, nawala na yung Hello po. Nawala. Nawala? Bakit nawala? Ayan, bumalik na ulit. yun, meron pang revelation na sinasabi hanggang ngayon. Kasi Bakit nagkaroon ng mga pangitahin ng mahal na ilang birhen? Marami pang nire-reveal ang ilang birhen sa mga mananampalataya. Hanggang ngayon, meron pang hindi na isasabi ang Diyos sa atin. Pero lahat naman po ng sinabi ng mahal na birhen, sinabi na noon pa. Nire-remind na po tayo. Oo nga, tama. Marami nang sinabi ang mahal na birhen sa mga apparitions, di ba? Kaya nga may mga apparitions. Hanggang ngayon, kay Penareto si Luisa, di ba? Meron pa rin nire-reveal. Kaya nga, 'di ba sa misa, hello? Sa misa nga sinasabi, let us proclaim the mystery of our faith. So continue na, ang Holy Trinity is a mystery. Hindi mo nga ma-explain yan sa karaniwang tao because it explains by our faith. Yung ating paniniwala ang mag-explain, hindi yung logic or kaya kung i-explain mo yan sa marunong matatalino, hindi mo ma-explain yung Holy Trinity, yung nasa background ko. Kailangan mo ng pananampalataya ng isang bata. Yun po yung pagkakaintindi ko po. Kaya nga, little children, di ba? Mamaya, may mga daughter nga tawag dyan, mamaya second reading as a first reading. Kasi sa expenses, ipa-plus sa... Tawag kay Mami, kay Luisa, little daughter. Ibigay sa chance. Little children of the divine will. Ayan. Ano pa bilhin? Ayun lang po. Di ba bumili kang pansin? Yun lang po. Hopefully, may Okay. may saysay yung... System mo susunod na. Talata, sinong 28. talata 28. Brother Butch, ano ang paanyaya ni Jesus sa mga nahihirapan at nabibigatan? Kamute. Nakamute ka, Brother Butch. Sa gospel beto, bro. Gospel. Gospel 28. 28. Yung Kaya chapter ba yan? Chapter 11. 11, Matthew 11. verses 25 to 30. Chapter 11? Chapter 11. 11 po ng Mateo 11. 25. Pero 28 po yung sa inyo.
Hanggang 30 ba? Kanya? 28. Yes. Walang iiwan sa akin? Ang sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Kapahingahan. 29. Thank you. Sa talata 29, sino pa bang tinatawag? Oh, Brother Jerome. narinig niyo ba Hindi ako? pa natawag si Brother Jerome. Brother Jerome, Pasanin ninyo. sa talata 29, ano ang gusto ni Jesus na pasanin ng 29 and 30? Ano ang gusto ni Jesus na pasanin ng mga tagasunod niya at bakit dapat sila susunod sa kanyang paanyaya? Pasanin ninyo ang aking pamatok, yoke, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Yun. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ayan, no, mababang loob, maamo at may mababang loob. Okay, thank you, Brother Jerome. So, gusto niyo may, sino may gusto magbigay ng commentary? Nagbigay na ako eh. Sorry. Comment. Stop sharing muna. And he said, Yung basahin ko tong commentary ko. Right. Go. Sige, ang minamahal at nagbibigay lakas loob na siping ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng ama at ng anak sa paraang hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mga sinoptikong ebanghelyo. Naalala nito ang mga talata sa Juan 5 na nagpapaliwanag ng pagkakapantay ng ama at ng anak. Walang ginagawa ang anak maliban sa nakikita niyang ginagawa ng ama. Iniibig ng ama ang anak, kaya pinagkakatiwala niya rito ang lahat ng bagay. At ang anak ay nagbibigay buhay kung paanong ang ama ay nagbibigay buhay. Pagkatapos nito, ang mga mahinahon at mapagmahal na paanyaya ng anak sa lahat ng mga nabibigatan at napapasan ng mabibigat na dadalahin. Ang pamatok ay madalas na sumasagisag ng kautusan ni Moises na maaaring magmukhang mabigat dahil sa napakaraming utos nito. Gayunman, ito rin ay tinuturing na mahalagang kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang minamahal na bayan. Si Kristo ay hindi isang malupit na Panginoon, kundi isang mahabagin, maamo at mapagpakumbabang pinuno na nakikibahagi ng kanyang buhay sa kanyang mga tagasunod. Ang pamatok o kautusan ni Kristo, gaya ng nakita natin sa ikalawang pagbasa, ay ang panloob na udyok ng Espiritu Santo. Hindi ito maaaring maging pabigat sapagkat ito ay kagalakang dalhin isang paraan ng pamumuhay na kasama ni si Kristo at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Maging ang kagalakan ng mga martir sa kabila ng matinding pisikal na paghihirap na kanilang dinaranas ay isang palaging tampok sa mga salaysay tungkol sa kanilang pagkamartir.
Yun ang commentary. Ano more question? Kung may question. Yung ano, yung sa verse 29, yung bandang huli, second portion ng verse 29, sasabi niya, ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So ang paanyaya pala niya rito ay hindi kapahingahan ng pagod ng katawan, kundi ang kapahingahan ng kaluluwa. Bakit? Mas importante yun, kaluluwa, kaysa... Oo nga. So ang sinasabi rito, come to me para may kapahingahan ng inyong kaluluwa, hindi yung pagod ninyo sa pagtatrabaho, pagod ninyo sa problema nyo. Diba? Kaluluwa pa rito ang binibigyan ng kapahingahan. Pero pag palagay ang yung spirito, di ba, nadadala na rin ang physical. Unahin muna yung kaluluwa mo o yung ano mo. Oo. O kasi nga yung unang dating sa atin, yung lagi ko naririnig, come to me, all you are burden, di ba? Ang laging nasa isip natin, yung mga problema natin, mga sakit, kaperahan, kautangan, lahat yung mga realidad na problema sa gobyerno, problema sa mga INC, problema kay Marcoleta, di ba? So ang pinupunto rito, yun ang unang dating sa atin, kahit na sino makabasa. Pag sila mo come to me, pag sinabi Matthew 28:11, Matthew 11:28, palagi lang nasa isip natin, lumapit tayo kay Jesus para yung mga problema natin, hirap sa buhay, ay makaraos na, di ba? Yung pala dito, Ganon din naman yung pag di ba, yung sinabi, paano mo mahalin ng Diyos ba? Mamahalin mo lang ba Diyos dahil sa katawan niya? Hindi naman katawan lang yung mamahalin mo, di ba? With all your strength, with all your soul nga eh. Di ba? Hindi lang strength, kakayahan mo. With all your soul. Kasi nga total eh. Pag minahal natin ang Diyos, total talaga. Ganun din sa tao. Total din dapat sa tao. Oo. Ibig sabihin, pakikinig nga tayo sa mga utos niya, pero ang importante, obedient. Tinutupad natin yung kanyang mga utos. Mother Tonyeng, pwede ba ako magkomento sa'yo? Siyempre po, kailangan natin. Ganito yan, Brother Tunying. Ibig sabihin lang yan, ganito. Ang ina-address ng Panginoon sa atin yung ating spiritual. Bakit kamo? Pag ikaw ay nagkaroon ng anxiety, nagkaroon ka ng takot, ano mangyayari sa'yo? Matatakot ako. Wala kang peace. Kuminsan wala ka ng hope. Di ba? Kaya kuminsan sinasabi, itong bansa natin dahil sa corruption, sa dami ng gulo and everything, parang wala na tayong nakikitang pag-asa. Pero sinasabi ng Panginoon Diyos, yung nakikita mo panlabas lang. Ang tingnan mo yung nasa loob. This is the spiritual thing. Ano ibig sabihin yan? Ang binibigay ko sa inyo, kapayapaan, pagpapalaya, at pag-asa. Ano ibig sabihin nun? Kapayapaan. Kung ikaw nagtitiwala sa Panginoon Diyos, alam mo, may mangyayari na ayon sa kanyang kalooban. Ano bang kalooban niya? Sa ikabubuti ng lahat. Lalo na'y mahihirap. Di ba? Pangalawa, liberated ka sa takot. Agam-agam, liberated ka. Dahil alam mo, gumagalaw ang Diyos. Pangatlo, pag kumikilos ang Diyos, alam mo may pag-asa ka dahil alam mo may mangyayaring mabuti. Alam mo may mangyayaring maganda. Alam mo sa bandang huli, mamayani pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ang gusto ng
demonyo. So, kuminsan, di ba, meron ka anxiety, fear, takot. Dahil ang dami mong utang, hindi ka makabayad. Pero kuminsan, if you put the trust in the Lord, ando doon pa rin yan, di na mawawala yung yung utang mo eh. Pero ang magkakaroon, kakatahimikan kasi alam mo, ang Diyos gumagalaw. One way the other. Pero hindi mo na lang nakikita. Kasi ang gusto natin, immediate. Pagka nagdasal tayo, Lord, bigyan mo kagad ako ng grasya pambayad sa ganito. Gusto mo, bumaksak na lang sa langit, darating na kagad. In your own time, hindi in His time. Kaya ang sinasabi lang dito, ibigay mo sa Kanya, cast your burden to me, kasi ang aking burden ay magaan. Tama. Ngayon, kapag binigay mo sa Kanya, may tiwala ka, alam mo, ay, bahala ang Diyos dyan. Di ba? Ganun yun eh. Magkakaroon ka ng katahimikan ng pag-isip, liberated ka sa anxiety. Pangapat, may pag-asa ka kasi alam mo kumikita sa Diyos. Yun ang sinasabi. Pero ang problema, ando doon pa rin. Pero ikaw, hindi ka masyadong apektado. Gets mo, bro? Opo, yun nga po rin ang punto ko. Ang mahalaga rito, mabigyan tayo ng kapahingahan doon sa ating mga lalo na kapag tayo ay may mga nakatagong mga kasalanan. Habang may kasalanan kang dinadala, ay mabigat yan talaga sa kalooban mo. Kaya nga hindi ka makapagpahinga, wala kang peace of mind, hindi ka makatulog dahil doon sa mga kasalanan natin. Pero bro, tandaan mo, meron din pagkakataon na may nangyayari dahil pinipurify ka ni Lord o piniprepare ka for much more greater mission. Yeah, tama. Oh, tama po. Tama. Hindi lahat yan dahil sa kasalanan. Nililinis ka niya, pinupuro ka niya para i-prepare ka sa mas malaking hamon na trabaho. Pasanin ang pamatok ninyo. Di ba? Ang pamatok. So, tama ka, may kasalanan. Kalooban Pero, tulad ng bata. ayan nga, kalooban. Siyang bata may kalooban, Hindi keywords hindi siya yan. nag-iintindi ng kung ano mangyayari bukas eh. Andiyan tatay magbulang ko, magpapakain sa akin, Maamo, magbibihis sa akin, mag-aalaga at sa may akin. mababang loob. Pero yung problema nila, ando doon din man nawawala. Pero sila, kampante ang kalooban nila. Wala silang yung agam-agam. Mababang. O minsan, may wala pa rin silang takot. mababang loob. Pagkumbaba. Yung mag-isip ka ng parang bata. Let us be like children. Childlike, Eh hindi na, isip kalooban bata. tulad ng bata. Yun. Because of their simplicity and humility, tanggap nila na merong mas malakas, mas makapangyarihan na gagalaw sa buhay nila. Kaya kay Brother Boy, no, bukod sa mga prayer, dapat ma-schedule din yung mga sakramento. Pwede siyang ng anointing of the sick tsaka communion. Eh, ano naman siya? Lay minister. Pwede niya i-schedule yun. Pwede siya mapadeliver sa bahay ng Brother Jerome, malapit ka sa kanya. Baka pwede mong Ako mag-deliver? daanan din. Baka pwede mo hindi, siya ito daanan. kakausap na sa kasamahan niya. Okay, kausapin mo si Brother Boy, nakausapin yung kasamahan niya para sila magdala sa kanya ng communion. Ng host. Bisitahin ko? Oo, kami binisita namin kasi alam mo nakakalakas din ng loob yung yung merong dahil na-affirm ba na Kailan kayo bumisita, Alex? Alex, kailan kayo bumisita? the other day po. Naku, sana nakasama ako. Nung yung metok yun sa handmaids kasi nandun na kami sa Mega Mall. So malapit na lang dun yung yung bahay nila Brother Boy. Kasi nasa Guadalupe. Anong oras lang kayo siya. pumunta? At around 3 o'clock.
The other day. Kasi yesterday, we were at Radio Maria sa may Tuesday. San Doon kayo ng Bartolome. Tuesday. Yes. Yun dun sa specialized teaching ng handmaids. Ganda yun. Yung growing old. Yung mother ko rin pala bedridden, hindi na rin siya sa rayuma niya, hindi na siya makalakad. Sinabihan ko yung kapitbahay na lay minister, yung tatay niya sabihan si Tito Alex. Alex pangalan Alex Serapio. Lay minister. Okay. Kung maanuhan. Tsaka na mga anointing of the sick. Kaya nga dapat may ganoon. Yung anointing Though, of the sick, not di naman offered sa yun, namamatay. Hindi naman. Ay, hindi po. Oo. Ang sacraments are for the living. Oo. Yun yung inaano ng ibang tao kasi. O, Kala kasi mamamatay na merong ba ako? Hindi. misconception. May misconception regarding the sacrament of Actually, yung anointing of the sick, more of Anointing healing of yun, the bro. Hindi para sa patay. More of healing. Spiritual din yun. Yun. spiritual. Opo. Kailangan niya yun. Okay lang ba, Brother Jerome? Kasi malapit daw sabi nga niya noon ay nakikita ko nga si Brother Jerome tsaka yung wife niya na nagsisimba noon dun sa Malapit yata yung simbahan dun sa inyo rin. Hindi, dun sa Rockwell yata yun. Oo. Ewan ko lang kung nagkita ba kami. Sabi niya nakikita ka raw niya. Sa nun. St. Peter and Paul? Yung, kasama mo pa raw yung wife. Matagal na yun. Oo nga. Matagal na. Anyways. Pag, Pwede nga. Meron pang keywords. Words. Kung wala na, tuloy tayo sa first reading. sino? Okay. Stop sharing. Sino ang first reading? Ako na lang. Ayun na daw. Ako yata. Ikaw lang yata. Ako yata, hinasign mo kanina. 3 lang tayo nag-uusap kanina. Oo nga. Go ahead. Fantastic. Sige na nga. Respect the elder. Respect the elder. Okay. Ang pagbasa mula kay Propeta Zacarias. Ang magiging hari ng Sion. Sion, magdalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba. Siya ay nakasakay sa isang bisirong asno. Sinabi pa ni Yahweh, ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma sa Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Daigdig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay, may tayo? Dalawang verse. Sino susunod? Natatapos lang yata ni Brother Jerome. Nagbasa si Brother Butch. Okay. Sa talata siyam. Bakit hinimok ni Propeta Zacarias na magdiwang ang Zion? Ano ang binanggit na katangian ng kanilang hari? Ano ang kanyang yan sa pagdating niya? Okay. Pagdiwang kayo ng husto, mga taga-Sion,
Magsaya kayo ng sobra, mga taga-Jerusalem. Tingnan ninyo, ang hari ninyo ay parating na. Nananalos na at nagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasagay sa asno. Sa batang asno, yung anak ng asno. Okay, thank you very much. Brother Alex, sa talata 10, Okay po. ano ang mga nabanggit ng propeta na gagawin pa ng kanilang hari at gaano kalawak ang sasakupin nito? Okay. Ipapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Panudla ng mga matirigma ay mawawala, pagkat maiirali niya'y ang pagkakasundo ng mga bansa. Hangganan ng kahariay niya'y dagat magkabila mula sa ilog Euphrates hanggang dulo ng lupa. Thank you, Brother Alex. Sa mundo eh. Question. Question. Yung sinasabi ko kanina na yung sa bata, yung may sinabi ko kanina na mayroong daughter eh. Yung daughter kasi sa English, kung sa verse 9 kasi yung ang O Zion diyan eh, exalt O Zion. greatly O daughter Zion. Shout for joy O daughter Jerusalem. So kung i-connect ko yan sa daughter, yung mga little children yan eh. Yung mga behold your king is coming to you. So humble, ayan na, riding on a donkey. Humble. Nandun din yung mapagkumbaba. Pero ito Tsaka- yung prophecy ng Messiah, Sa Easter, yung Palm Sunday ba yan? Palm Sunday. Humble and riding on a donkey. Prophecy nga. Ayun lang. Keywords na? Keywords. Entry to the Jerusalem. Okay. Basahin ko lang itong commentary dito. Sige po. The coming of the Davidic Messiah who rides into Jerusalem on a young donkey, just as King Solomon rode into the city of David's mule at his coronation. 1 Kings 1:38-40. He brings not war but peace to Israel and the nations, and his dominion extends over the whole earth, fulfilling a hope that was only imperfectly realized by the vastness of Solomon's empire. Compare 9:10 with the prayer for an expansion of Solomon's realm in Psalm 72:8. This event signals the rebirth of kingship in Jerusalem, which disappeared with the collapse of the Davidic monarchy in 586 BC, through a restoration of the royal house of David. Yun. So si Solomon sumakay sa donkey ba? Sinasabi dyan? Kuya Hector? Ha? Sinasabi si Solomon sumakay sa donkey? Then directly. Sabi niya, just as King Solomon rode into the city on David's mule at his coronation. Yes, tama. Oh, donkey. According to Mule. 1 Kings, Ano ba yung mule? 1 Kings 1:38-40. O edi son of David. Sino ba son of David? It's si Solomon. Tawag kay Jesus, son of David, di ba? Son of David. Have mercy on me. O di si Solomon nagmano din. Sumakay din siya sa donkey pala, sa mule. Oh. According to 1 Kings 1:38-40. Ito naman sa daughter, sabi niya, recalls the summons in 2:10, daughter of Zion, a poetic personification of Jerusalem. See note in Zephaniah 3:14-17 and word study, the daughter of Zion at Lamentations, the royal figure of or branch prophesied earlier in the book. See note 3:8 and 6:10, triumphant or
righteous donkey, the mount of messianic king expected to come from the royal tribe of Judah. The picture contrasts Jerusalem's peaceful king with a typical conqueror who rides before his subjects in a chariot or atop a war horse. The evangelists Matthew and John both see a fulfillment of this prophecy in Jesus' triumphal entry into Jerusalem on Palm Sunday. The donkey brought Sunday nga. The donkey brought to the Lord is the church, upon which the Son of God will sit when he brings her into the heavenly Jerusalem. This fulfills what the scripture says, "Behold, your king comes to you, gentle and riding on a beast, a donkey, which is the Jews who come to believe, and a young colt, which is the Gentiles who believe in Christ." This is according to Saint Cesarius of Aris, Sermon 113. Interpretation ng isang saint. Oh, may sinulat na dumarating siyang may kapakumbabaan. Magdiwang sa kagalakan, awitan. Pero ang malinaw dito sa atin, ang sinasabing darating na hari ay walang iba kundi si Jesus, di ba? Yes, tama. Ride on a donkey nga siya. Oo, kasi nga On doon sa Sunday. yeah. Yung pumasok nga siya nung Palm Sunday, di ba? Hmm. Kinote nga yan ni John 12:15. Kinote ni John yan sa kanyang gospel. Yung Zacarias 9:9. When Jesus entered Jerusalem on a donkey. Okay, wala nang kwan. Tuloy tayo sa second reading. Okay na po. Okay na ba yan? Maiksi lang naman siya. Baka may gusto pang idagdag. Okay na kayo? Hindi, dadagdag ko lang dyan. Yung Zacarias at saka yung gospel. Dito sa gospel, nakita natin na si Jesus mismo ang tumatawag, "Come to me." Diba? Come to me. Dito sa Zacarias, baliktad ito eh. Dito, ang Diyos ang darating pa lang. No? Kaya tanggapin niyo yan. Dito sa gospel, ang Diyos mismo, si Jesus, ang nagsasabi, hali kayo. Hali kayo. Ibig sabihin, yung propesiya na darating ang Diyos, parating sa tao. Dito ngayon sa gospel, dumating na ang Jesus, siya naman ngayon ang tumatawag sa atin, "Come to me." Yun ang magandang duktungan, ang relevance ng gospel doon sa lila kayo, kayong mga napapagal. At kay Zacarias, bakit yung kay Zacarias ang binasa natin sa first reading? Kasi doon may propesiya na may darating na Misaya. Nung dumating na yung Misaya, heto na siya, napakamababang loob at siya pa yung tumatawag sa atin. Bagamat tayo ay mga makasalanan. Kasi yung sinasabing nagpapagal, mga napapagod, ang sabi ko nga kanina,
hindi lang naman kapaguran yan sa ating pisikal na katawan, kundi kapaguran ng ating kaluluwa dahil sa ating mga kasalanan. Yun lang po ang may dadagdag ko dyan. Okay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang tatanong ko dyan, Ito na yung sagot sa yung ano huli, ni Kuya Oo. Tonying eh. yung mamamatay ka sa laman. O nga, eh, yung napapagod sa katawan, o ito rin yun. Sabi mo, Kuya Tonying, andito na rin. Pero may iba pang connotation. Laman at katawan. Kaya tutuloy mo yung pag-asawa mo, Kuya Tonying. Ba't ako na naman ang Ba't napagdiskitahan na naman si Brother Tunying. Tubig, Huwag ka na tubig, daw tubig. mabuhay sa laman eh. Sabi Tubig. sa pagbasa. Huwag na daw mabuhay sa laman. nakalagay naman dito sa verse 12. Anong sinasabi? Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Yan ang likas, yan ang natural trait at natural desire. That is a natural desire. Hilig sa laman. Kaya nga, tatanggalin na nga yan ng Holy Spirit eh. Yun ang sinasabi ko. Yan ang napakahirap tanggalin kasi talaga likas sa tao, lalo na sa mga lalaki. Offer nga your human will eh. Yun. Offer Yan ang nga. human will. Kaya nga napakahalaga yung pagtawag ni Jesus sa atin, come to me, kayong mga napapagod na sa laman. Laman. Gusto mo basahin ko itong commentary dito? Sige na. Ang ikalawang kabanata ng sulat ng mga taga-Roma ay maaaring tawaging kabanata ng Espiritu Santo. Gaya ng ating nakita, ang Kristiyanong nabinyagan kay Kristo ay namumuhay sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang buhay ng Espiritu ni Kristo. Dahil dito ang buong pamantayan ng pagpapahalaga ng isang Kristiyano ay hinuhubog ng Espiritu na kabaliktaran ng mga pagpapahalagang nagmumula sa laman. Sa mga sulat ni San Pablo, ang salitang laman
ay hindi lamang tumutukoy gaya ng karaniwang pakahulugan ngayon sa mga makamundong pagnanasa tulad ng imoralidad sa pakikipagtalik, katakawan o paglalasing. Sa sulat ng mga taga-Galacia 5:18-21 na sa maraming paraan ay nagsisilbing paghahanda sa sulat sa mga taga-Roma. Kabilang sa mga gawa ng laman ang mga kasalanang hindi pisikal tulad ng pangkukulam, inggitan, alitan, pag-aaway at masamang hangarin. Sa makatwid, ang konsepto ng laman ay tumutukoy sa mga likas na pagnanasang hindi napipigil o hindi nauhubog at sa pagpapasasa sa sarili sa halip na pagpipigil sa sarili. Ang mamukay ayon sa batas ng Espiritu ay hindi nangangahulugang mamukay ayon sa kautusan ni Moises na pangunahing pumipigil lamang sa mga panlabas na kilos. Hindi rin ito pamumuhay ayon sa mga pagnanasa ng laman. Sa halip, ito ay pamumuhay ayon sa Espiritu ni Kristo na kusang nagpapasibol sa puso ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kaamuan, at iba pang mga birtud na katulad ng kay Kristo. Sa ganitong diwa, ang batas ni Kristo ay hindi pumipigil sa tao mula sa labas, kundi nagbibigay ng lakas at udyok mula sa kaibuturan ng puso upang gawin ang mabuti. Yun ang komentaryo. Bottom line, Brother Hector. Summarize mo daw. Ano bottom line? Bottom line, Live in the unahin Spirit and do not no. gratify the desires of the flesh. Ah, Yun. Ano? Himay-himay? May sinabi kasi di ba na hindi lamang yung binanggit kanina, kundi may binanggit pa yung tungkol sa witchcraft, blah blah blah. Magkukulam. Hindi lang yung sa laman-laman. Devilish din yun di ba? yung di ba yung tungkol sa Occult yun eh. di ba ang sabi nga ano yun tungkol dun sa what your heart is full, ano yung lumalabas sa bibig. May tanong ako. Ang tanong, Yung katatapos lang ngayong June yung Pride. Yung bang Pride man na sineselebrate nila, is that love of about the flesh or love of the spirit ba yan? Of the spirit. flesh yun syempre. Kasi pride Oo, yung word denotes pride Pride pa lang, no? Fried chicken. Oo. ang sarili kasi yung pride eh. You only walang think about kapakumbabaan. Wala. Oo. Pride. Parang makasarili. Anong kinakain mo dyan? yun ang kontra ng pride, mapagkumbaba. Mada. Kain tayo. Okay. Ano ba yung pinag-uusapan yung pride? Ano Chicken. ba dyan meron yung... Chicken. Fried chicken. Kala ko Jollibee ba yan? Umakbo. Yan. Kaya, McDo daw mas malaki, sabi ni Vice Ganda. himay-himayin mo pa o na? O, himay-himay natin. Tatlo lang naman to. 4 lang. Sino ba susunod? Hindi ako. Brother Butch. Okay. Tatalata siyam. Ano na ang nasabing pagkakaiba ng namumuhay sa espiritu kumpara sa namumuhay sa laman? Talata siyam. Pero hindi kayo namumuhay ayon sa sinabi sa inyo ng natural o likas ninyong pagkatao. Ang mga sinusunod ninyo ay ang spirito. Kung nasa inyo nga ang spirito ng Diyos, pag wala ang spirito, kung nasa inyo ang spirito ng Diyos, pag wala ang spirito ni Kristo sa isang tao, iwalay ang taong iyon kay Kristo. Thank you. Brother Alex, talata 11.
Ano na ang kaibahan kung ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa kanilang katawan? Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Thank you. Next, talata 12 and 13. Bertonying, bakit nasabi na wala na silang panagutan upang sumunod sa mga hilig ng laman upang mamuhay? Ano ang mangyayari sa kanila kung ipagpapatuloy nila ang pamumuhay sa laman? Mga astig, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Hindi na daw Hindi na dapat tayong mamuhay ayon sa laman. Sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan na sa atin. Siya yung konsensya natin. Anong laman ng burger mo dyan, Kuya Alex? hindi ano siya, ensaymada. Okay. Mabigay kanina kasi galing nga kami sa Our Lady of Piat. Mga kasamahan namin sa deboto ng ina ng dating sa Clolo. May bit-bit na ganito. Pinauwi sa akin yung isa. Okay? So, keywords. Laman. Sorry po. Laman Dali lang, ni Kuya Tonying. Laman. Laman. Ang laman. Masarap ang laman, lalo na kung merong Taba. taba. Laman at Mamuhay sa espiritu. Espiritu. Mamuhay sa Espiritu. Hindi, totoo naman eh. Totoo naman eh. Kasi ang tao, kung ang tao ay mananatili lamang nabubuhay sa katawan, buto, at kaluluwa, ay hindi makakapanahan ang Kristo. Kailangan sa sakramento talaga magkaroon tayo ng anong tawag doon? Bautismo at kumpil ba yung kumpil? Confess. Kumpil. Pagkat sa mga sakramentong iyan, tatanggapin natin ang Espiritu Santo na siyang magiging patnubay natin sa ating mga ugaling makalaman. Oli, ano bukas Ang sabi dun sa kanta, we become what we eat. Ano, dagdagan mo yan ng espiritu ng Diyos. Kasi baka ibang espiritu yan eh. Tama. Ano pa po? Ano yung laman na yan? Ano ibig sabihin ng mamatay sa laman? Oo nga. Ano nga ang lalagay natin doon sa laman? Mamatay sa laman. Alaman? Mamatay sa laman? Pwede mo na pagsama, mamatay sa laman, mabuhay sa Espiritu. Pwede mo na Ito pagsamahin. na, yun. mamuhay na yan. Nandyan na eh. Mamatay sa laman na lang lagyan. Hindi ibig sabihin yan, yung magpakamartir ka. Ha? Pwede naman i-give up ang human will. Kumbaga, ano mo na, isuko mo na yung human will mo.
Kasi yung human will mo, hindi na mag-iisip ng mga flesh, but of the spirit na yung ano niya, yung kalooban niya, banal na kalooban na ang mamumuhay. Tama. Yan ang talaga yung ano kailangan, ano? Divine will. Live in the divine will. Amen. Live in the divine will. Yung mga katuruan doon sa ano, divine, yung ano ano siya, it really supports the mga tinuturo dito sa Bible eh. Ano siya, na madugtong parang zinom niya lang. Oo. Binigyan niya pa ng Parang paano assume. ba i-explain to? Ano ba ibig sabihin nito? Yun pala yun. Yung how, yung love one another as I have loved you. Yun pala yung ibig sabihin noon. Parang mas naiintindihan mo. Pag Kasi mag-focus ka. kung on your own, parang hindi mo magagawa di ba? Oo, human will mo. Hindi, mahirap. Kasi human will human will, lalabanan talaga kasi mayroong pride yung human will. Ito na nga yung sa gospel natin, di ba? Inilihim sa mga marurunong at matatalino. Marurunong, oo. Matatalino. Hindi mahahayag. Yung mga Harvard ka o mga taga-UP, University of Pride. Kasi mas madaling tumanggap yung yung mababang loob kaysa dun sa mga palalo. Kasi sasabihin nila, ay hindi, tapos ako sa ganito, nag-aral ako sa ganito. PhD, lahat na Oo. HD, May doctorate ako. master. Walang theologian sa mga apostles, no? Wala. Ang medyo may alam lang sa kanila is si Si Mateo, si Matthew. si Matthew, sa mas pera, maalam siya sa pera. tsaka si Judas. Si Judas naman sweetie. Hindi naman siya wise, kundi siya. Meron isang theologian sa kanila, Brother Jerome. Meron isang theologian. Alam Sino? mo kung sino? San Pablo. Hindi naman Hindi siya, po siya naging 12 apostles eh. hindi siya napabilang sa 12. Yung mga revelation sa kanya, diretso sa kanya or natutunan din niya sa mga apostles. Hindi aral siya kay Gamaliel. Gamaliel, kaya nga, Gamaliel. Gamaliel. parang pariseo ba siya? So meron talagang pag-aaral pa rin. May theological aral siya. Kumbaga, Hindi siya part ng 12 nagpakumbaba apostles. pa rin siya. Kasi 'di ba, pariseo nga siya. Alam mo naman ang pariseo noon, sila yung kumbaga sila yung alta sosyedad noon. Okay. Meron pa ba? Meron pa po ba ako ilalagay? Tsaka meron po ba siyang dito? Tulungan niyo po ako, please. Mamuhay sa espiritu. Meron ba siya dito? Meron ba siya dito? Yung espiritu kasi parang mga little child na yan eh. Matulad ng bata, yung mga humility, yung ganyan. Mapagkumbang loob. Mapagkumbaba Oo. sa green. Sa green. Sa verde. Yun lang mamatay sa laman lang wala. Siguro yung mga ano ba yun yung laman na napagod sa pamatok, sabi ni those who are weary. Ito, kapahingahan. Lahat ng mga nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin o yung laman siguro yan. Ay, ewan ko lang. Yun kasi yung pagkakaintindi ni Kuya Ton yung una, di ba? Katawan, napagod sa Sabi katawan, o katawan, yung laman. pero hindi lang naman yun. Mas ang topic nga daw is yung espiritu. Although sa akin naniniwala ako, kasama yung Kasi we're made of body. We have the human. Hindi naman tayo separate yung body na Kasi
ang ano doon, ang body is composed of, hindi naman siya separate na entity na spirit lang at saka Pero pag namatay tayo, hindi na natin kasama yun. yun. Sinusunog na nga yung iba. Oo, pero just the same, yun nga, ang body kasi, physical body, mortal siya. Unlike dun sa spirit na immortal. Kaya lang kasi, pagka tinanggap mo nga, di ba, in spirit, magta-translate din siya physical. Kasi magkakaroon ka ng peace eh. So, ibig sabihin, hindi ka na magiging anxious. Kahit na walang pambayad, kahit na walang Hindi ka na high blood. di ba? Kahit na walang makain, kahit na ano. Oo nga, minsan, yung mga problema natin na iniisip natin is, yung sabi nga, 80% ng mga iniisip natin ay hindi nangyayari. Imagine problem. Imagine problem lang siya. Hindi siya talaga yung 80-20 rule. 80-20, di ba? Tama po ba? Yun nga ba yung ano? Alam ko We ganun are eh, 80%. living in the world kasi. Yun. Fear-based kasi yung mga, di ba, yung mga marketing nga eh. O last few ano na lang para bumili kayo. Hindi naman ganun talaga sa Last few, totoo. last Items, few, ano na lang, parang mas scarcity Bili na. mentality. Nananakot na. O pag hindi ka makabili nito, wala ka. Hindi ka gwapo. Hindi ka... ganun yung ano eh, kalakaran ng mundo. Nirarush kang mag-decide kaagad eh. No? Kaya tuloy walang peace kasi ang tawag dito, nagawa kang anxious eh. Walang peace kasi yung peace. Si Lord yung peace. Oo. Nagki-create ng need. Nag-create na Hindi naman kailangan. artificial need. So okay na po ito. Kaya, Katulad ayun ng nga. casino, di mo naman kailangan yun. Pero may need. Oo. Alam po yung ilalagay natin Need dun ng sa gobyerno para pagkakitaan ng gobyerno daw eh. ang ating pong Salmo responsorio ay Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. At ang gospel acclamation, papuri sa Diyos Ama pagkat pinahayag niya, hari siya ng mga aba. Andun po yung stress sa mga aba. Aba, Sabi ano ni yan? Father Nagmasan. Alin po yung kukuhanin ko dito? Aba, yung mga little ones yan eh. Aba. So mapagkumbaba, kuhanin ko to. Tama po ba? Copy. Lagay ko dito. Patulong ko. Alin pa? Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Uy, nasaan na to? Yes, kapahingahan, kapayapaan. Although wala yung word na kapayapaan, pero dun sa first reading, di ba sinira niya lahat ng mga things of war. So, nalagay ko lang kapayapaan. Tama po ba? Yes, naman. Nalagay ko lang din yung kapayapaan. Although explicitly hindi siya nakalagay doon. Ano lang siya. Ito is implied. Itong mamuhay sa espiritu. Kuhanin din natin. Copy. Ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, buong puso ko, kaluluwa. Mahaling hiyas, likim tulo ko, tanging dalangin, merabo bang nagsulat? Huwag tanggapin
ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat sa iyo. May sinulat ka na, brother. Wala pang nakasulat. Wala pa naman. Now. Wala pa. Ang Hebrew. English. Say English. Sige. Go. We should never fail to come to Jesus to restore our strength, Ano po? to restore our strength, To restore our strength. comma, to quench our thirst, comma, to take away our weariness and give us rest. Our hearts Period. are restless until it rests Christ is our constant repose. is our constant ano po? Repose. Repose. Meron pa po. Full stop na po doon. Oh. Full stop. Hindi ba pwedeng isama na natin siya dito para isang sentence na lang? Sige, up to you. Yes. Ayan po. Okay lang po ba sa iyan, Brother Hector? Yes, no problem. Ako naman, Sige po. maging tulad tayo ng isang bata na isang mapagkumbaba at nagtitiwala sa Diyos. Pwede bang gawin kong at may buong pagtitiwala? Tama. Meron pa po. May nagsulat na ba dito? Wala. Ayun, meron na. Sorry. Ay, si Kuis pala nandyan na. Hi, Kuis. Good evening. Baka may hibla ka, Kuis. Feel free to write sa ating chat messages. Wait, so, Wait. Okay. We're waiting. Kunin mo, Diyos, at tanggapin ko ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng ayan na, ko, meron na. lahat ay aking alay sa iyo. First Friday bukas Oo nga eh. Mula sa iyo ang lahat ng Pagdasal din natin yung mga SSPX na mga Oo nga. mga paring pasaway. Mga obispong walang pahintulot Ano bang katwiran nila? SSPX, mga Society of St. Pius.
Mga Anong traditional. pinaglalaban nila? Eh, syempre, yung traditional na, ano, yung Latin Mass na Vatican II, ayaw nila sa Vatican II eh. Mhm. Tinitira nga pa Meron minsan, ako, pati yung Novus Ordo, tinitira pa. St. Thomas. meron akong hibla. Kita ko kanina. Pasensya na po. St. Thomas. Eh. Sige po. Ano po? Ang paanyayang darating, Ah, nananalig tayong makalapit at makapagpahinga sa Ano po? mabibigat Nananalig tayo. nananalig tayong makalapit at makapagpahinga sa mabibigat na pasanin. merong sinulat si Kuisa, Humble Heart. May parugtong pa yan. Samantalang tayo pinawalang sala na, So, di na mamumuhay sa laman, yun. Talaga, Kuya Tunying, ah. kundi sa Espiritu na gagabay sa atin patungo kay Kristo. Yan. Naka-record yan, Kuya Tunying. Hindi ka na mamumuhay sa laman. Nasa white and black yan, ha? Nakasulat. Bakit? 4 lang naman ang girlfriend ko ah. Ay! Pero hindi nila ako boyfriend. Mas Kaya wala ritong pamumuhay sa laman. Pakis-kis lang sa pisngi, beso-beso lang. kay Lord ka magpaliwanag. Meron ba sinulat si ano? Si Quiz. Humble Heart. Ito si Quiz. Copy. Saint Thomas at Saint Irenaeus. Hugot. Maalin po dito, pili na tayo para may lagay na natin. Ikaw ang pumili. Hindi, kayo na po. Hindi. Kasi bias yun pag ako lang. Ganun naman talaga. Eh, ba't kami, wala ba kaming bias? Hindi. Kung marami yung pipili, ibig sabihin, napupusuan ng mas marami. Di ba? Siyempre, besides your, ano, yung sinulat niya. May bias na yun. Sige, bahala ka nang pumili. Punta na tayo dito. Eh di mas may bias yun. Ako pala pipili. Sa'yo na ilagay natin. Haba, ang dami ah. 1, 2, 3, Dami nga. 4, 5, 6, 7. Ilan tayo? Kasi parang madami yung ano eh. Ito, magkasunod to, di ba? O isa lang ba yan? Hindi, dalawa siya talaga. Eh. Anong malapit dito? Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dapat meron pag-praise. Papuri. Papuri ulit sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba.
Hari siya. Ako na. King. Tulungan niyo na ako. Ano, ito na lang? Ano po yung pinakamalapit? Be like a child so that you are able to ano. Be like a child. Okay. Saan yun? Maging Di, tulad tayo ng isang bata. oo, para makapili ka. Ito na lang. Meron na po bang ano? Yogurt? You got Oprah. Tugot. love and feel. Meron na akong tinype. Pagod ka na ba? Para pasanin na ang bawat araw. Ay, meron na po kayo? Sige. Tugot. Yogurt. How does pride make the lives of people burdensome? Ano pa? How does pride make the lives of people burdensome? Puro negative naman yan. Pride. Ipaano Oo mo nga. yan sa mga LGBT, bigay mo sa kanila yan. Meron na bang sinulat si brother? How can we, isa pa, how can we present, Kuhanin ko lang sandali po ito. Copy. Paste. Sige po. how can we present to the world the true meaning of meekness and humility according to Jesus? Meaning of meekness. And humility according to Jesus. Jesus, the name above all names. Wala Brother po. Butch, closing prayer ka na mamaya. Ano? Closing prayer mamaya. Meron pa po. Sa Yugot. Meron pa. Sige po. Asan po? Ando na. Sorry, hindi ko nakita. Prayers po. Do I allow myself? Copy. Copy. Paste. Paste. Yan, dapat siya may mga ganyan na ano dapat eh. And then sa ano, sa ating hibla. May patungkol sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sacrament of Confession. Tapos na ako nung ano Tuesday. Sacrament of Confession. Copy. May kumpisalang Ano na bayan to? bukas. Sa Challenge. Leave the challenge. Amon. Ano to? Reception. Rest on Jesus through the sacrament, through the blessed sacrament and the Eucharist. Mga sakramento na naman, ano? Kasi Kuya Boy, he need to rest in the Eucharist Rest in
yung mga sakramento. Tsaka sa Blessed Sacrament, Holy Hour bukas. Eucharist. And Holy Hour pa. Ano, Precious Blood of Jesus, no? Month. Yung Eucharist, body, blood, soul yun na na rin yun. yun, Blood. body and blood. Kapag, ano mo yun, meron ka ng precious blood. Kasama na. Litany of Humility, kasi you need to be a child. Yun ang dapat dasalin ni Kuya Butch. Litany of Humility. Humility. Gusto nyo i-flash ko yung prayer na yun? Sige, go. Alisin ko na itong stop Hindi, sharing. mamaya. Pag magdadasal si Brother Butch. Ano ba? By the way, ang next na fasi, si Kwan dapat, Brother Boy. Kung wala si Brother Boy, Brother Jerome. May bedridden ako nun. Ba't ikaw? Kimchi. 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 Kimchu. Ito na lang. Sana ba yun? Nahanap ko pa eh. Saan ko nailagay yun? Meron pa po. Ano tong pray the litany, no? Pray ba or just to recite? Or reflect? Litany. Pero kasi pag binabasa yung litany, parang nagpe-pray ka na eh. Ha? Di ba pray, ano? No? Tama, no? Pray the litany. Oo. I mean, is it the correct term? Pray or recite or Meditate. meditate? Pareho lang. Meditate? Okay na yung pray, I think. Pray na is okay? Okay. Oh. Meron pa po. Oh, Jesus. Parang ano, no? May aba at mapagkumbaba. Ng aking kapwa ko kasing bigo. Okay na po tayo. Yes, I think so. Aga natin natapos. Picture na, picture. O Jesus, ilumin mo Aking sugatang puso ng aking... ano yung term? Ano Hindi yung ko na... susunod? Matamo ba? Hindi ko alam. Alam ni Kuis yun. Kuis, ano yung susunod na lyrics? Aking Ng aking tamo o Something. awan ko. Brother Butch, Bible mo. kapwa ko kasing bigo. kunin mo Brother na. Jerome, nasa ka na? Brother Jerome, where Oh. are you? Andito, hindi ba ako nakikita? Hindi. JC ang nakalagay. Oh. Oh? We see Christ. Nakikita ko. Nakikita Jerome? niyo? Bakit Oo. nakikita? Kunin mo Oh na my picture.
Kuha na ko na picture, bakit wala? Ba't wala? Hindi nga. Oo, sa akin wala. Sa iyo meron? Oo, Ba? kita nga ni ano eh, Kuya Hector eh. Bakit sa akin wala? Oh my goodness. Oh my Great gulay. Sophia. Oh my gulay. No, with feelings? Oh, this time with feelings, ha? Brother Hector, ikaw kaya kumuha ng picture. Kasi wala sa akin, picture si Brother Ha? John. Ito lang ito, ano? Scan lang ito. Okay lang po. Tapos, ano niya na sana para with feelings. Ano ba yan? One more time. Nakuha na siguro yun. Okay na. Oh. Maraming I hope. salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, salamat sa iyo. Mabagal to. Salita, Panginoon Diyos. Wala ako. Salamat po sa pagkakataon na lalo pa namin na payaman at payabang ang aming pananampalataya at naintindihan ang mga bagay-bagay na nakasaad sa iyong magandang balita. Panginoon Diyos, patuloy mo po kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu Santo, bigyan ng kaliwanagan ng kaisipan at ay nakalagay sa iyo. Panginoon Diyos, kami po'y mahina. Tawagin mo po kami kung kami po'y nagkakamali upang kami po'y makabalik sa inyo at makahingi ng awa. Tabayan mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming paglakbay dito sa lupa at gamitin mo po kami, Panginoon Diyos, na maging takahatid ng iyong magandang balita ng kaligtasan sa iba. Panginoon Diyos, nadalangin ko po na ang aking mga kapatid ngayon dito at sa community ay bigyan po ninyo ng kagalingan at kalakasan ng katawan. At kung kailangan po nila ng mga biyaya, ipagkaloob po ninyo upang lalo pa nila mapakita ang buhay na matagumpay na lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Panginoon Diyos, hinihiling po namin ngayong gabi, bigyan mo pa kami ng magandang pagtulog at lakas upang meron pa kaming lakas harapin ang hamon ng buhay sa bukas. Panginoon Diyos, dinadalangin din po namin ang membro ng aming pamilya na patuloy po silang proteksyonan at bigyan ng gabay upang kami maging isang pamilya at ibig at sumasampalataya sa iyo. Na ito'y dinadalangin namin sa matamis at mahal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Luhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, Para Para nung sa Parang ng unang-una ngayon at magpasawalagan. Amen. Amen. Para naman, anak. Kay Brother Boy, tsaka kay sa nanay ko din. Ayo. Anong pangalan ng mother mo? Azucena Susi Castañeda. Susi. Okay. Pwede Azucena? Diyos, O Susi? po kami na inilig po Available. namin inyong kagalingan para sa aming kapatid na si Brother Boy at sa ina po na aming kapatid na si Brother Jerome. Na sana po, Panginoon Diyos, bigyan po ninyong grasya upang sila po ay bumalik sa dati nilang kasiglahan ng kanilang katawan. Amen. Ito ay ninadalangin din namin, Panginoon Diyos, sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Amen. 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 Thank you, Lord. Magandang kapatid. Magandang gabi mga kapatid. Have a good night, everyone. God Night, bless. everyone. Pray Sleep for us. well. Pray for us tomorrow. Magpe-present si Brother Tom sa Muntinlupa. Ano yan? Pamantasan ng Muntinlupa? So, nasamahan ko na lang din at saka si Brother Manny. Tsaka si Brother Alex, namimiss ko na yan
Pero hindi Oo pa nga eh. nakikita. Ayaw mo sumama eh. Gusto Sama ko, ka pero na, bro, eh. Sama ayusin ka ko muna. na. Ayusin ko lang Sumama ka ito na. mas. Di ba nga, sabi, mabuhay sa espiritu, hindi Yeah. sa laman. Oo, dapat Ayos. a-apply mo yun. Yun ang isinulat natin. Just reminding you. Ayan Sige bro. na. I'm Okay. watching you, ah. Thank you, Sige. Poins. Ingat ka Kuya din. Tonying, I'm watching you, Thank ah. you. Four girlfriends. So, More girlfriend daw, brother Tunying. Ha? Puro heart na heart si Brother Tony. Meron ditong heart may sound effect pa pala yun. Bakit ako lang ang tinitignan mo? Ha? Ang cute may sound effect. Ay, yung palakpak. Meron din. Punta tayo sa ano to? Parang sa Bilasis. Bilasis? Kasinan? Pangasinan? Layo naman. Pangasinan ba? Pilaro yung ano. Nasa Pililya tayo niyan. August 19, Good night. Pililya. Thank you. Good So, night. nasa Pililya po tayo noon. Meron tayong Servants Weekend Retreat. See you po! Good night. Good night. Sweet Rest, dreams. rest